So, welcome on board mga board. Sa magandang araw sa inyo. Today ay nandito tayo sa bahay at hindi tayo bumiyahe as Lalamove Rider. Dahil meron na tayong isang application na ibinabiyahe ngayon. Kasi alam nyo naman, kung mapapansin nyo, tirik ang araw dito sa amin. Maaraw na maaraw. Pero hindi ako bumiyahe ngayon ng Lalamove dahil alam nyo naman, di ba, biglang bubuhos ang ulan. Tapos may tendency pa na baka yung area na pupuntahan ko ay baka bumaha. Kasi ang mga lugar na binabiyahe ko kapag ka naglalalamove ako, ang tinatarget kong puntahan dyan, Makati, Mandaluyong, Taguig, minsan sumusundot tayo Paranaque, paikot-ikot tayo sa Manila, minsan nakakuha din tayo ng Marikina, Pasay, sa Valenzuela, bihira ako makapunta diyan kasi wala tayong makuhang booking papunta diyan. Pero pag nakarating na tayo ng part ng NCR o sa Metro Manila, oras na ng uwi, muuwi naman na ako. Pauwi naman yung biyahe ko. So ganon. Kaya hindi tayo bumabiyahe ng Lalamove dahil halos 2 linggo na mahigit na tag-ulan. Pero kung mapapansin nyo, araw na araw dito sa amin, hindi pa rin ako bumiyahe ngayon kasi kaninang umaga, actually wala nang ulan kaninang umaga. Kaya lang, nakakatakot pa rin, baka mamaya sa lugar na pupuntahan ko ay bigla akong bahain. Hindi naman ako yung rider na sumasabak sa baha, makapag-deliver lang. Kasi syempre, iniisip ko rin, kasi mamaya baka mas mahal pa yung gastos kaysa sa kinita ko. Kaya hindi tayo pala sugod na Lalamove rider. Kumbaga, minsan hindi talaga tayo bumabiyahe. Simula nung pumasok ang August, diyan na nag-start yung malalakas na ulan, yung halos magdamagang ulan, hindi na ako bumiyahe niyan. So ngayon mag-update lang ako kasi nabanggit ko last time na meron akong motor na hinihintay lang yung papers niya and then gagamitin ko siya as pang Lalamove. Actually ngayon hindi pa talaga kumpleto yung papel niya eh. Pero ginagamit ko na siya dito sa amin para man lang mapaandar yung motor. And meron na rin akong isang application na ibinabiyahe ngayon since maulan at by area lang naman siya, hindi naman ako ilalayo ng malayo nito. Yun yung ibinabiyahe ko ngayon. Kaso ang biyahe ko sa kanya lagi ay gabi. So ngayon papakita ko muna sa inyo yung motor na gagamitin ko na pang Lalamove. So ipapakita ko sa inyo, pagpasensyaan nyo na kung maputik, madumi kasi wala talaga akong balak maglinis ngayon. Actually yung Winner X ko maputik din. Wala akong balak maglinis ngayon kasi inuulan lang lagi. Kapag umaraw pa bukas, ayan, lilinisin ko na yung dalawang motor. So ito mga birds, ipapakita ko na sa inyo sinasabi ko sa inyo, pasensya na kung marumi yung motor. Let's go. So ayan mga boards, yung motor na gagamitin ko ngayon, no. So kilala niyo naman yung motor na to. Hindi ko na siguro dapat to gawa ng review kasi kung gagawin ko pa to ng review ngayon, super late na natin kasi itong motor na to ay 2024 pa yata ito ni release or 2023. So ang motor na to ay Click 160. Ay no, Click 160. So bakit Honda yung pinili nating motor? Bakit hindi ibang motor? Kasi itong Honda mga boards, matipid siya sa gasolina. Yun lang ang pambato ko dyan sa Honda. Matipid siya sa gasolina and then ang pyesa naman ng Click 160 ay hindi rin naman na ganun kahirap. Kasi nandyan naman ng PCX, ADB. Alam ko may mga compatibility parts dyan na pwede rin dito sa Click 160, lalo na pagdating sa makina kasi ang mga Click ngayon available na yung mga aftermarket parts niyan. So itong kasing Click 160, alam ko yung makina nito tsaka yung PCX 160 ay parehas lang. Kung matatanong ninyo bakit hindi ako nag-Click 125, kaya hindi tayo nag-Click 125 kasi meron na kami ditong Click 150 na version 1. Kasi yung power ng Click 150 na to mga boards ay subok na namin. So kung mag 125 pa ako, parang nag-downgrade pa ako sa naging motor na gagamitin ko. And kaya din tayo nag-Click 160 since gagamitin nga natin siya pang Lalamove para hindi mahirapan yung motor in case na meron tayong mabibigat na dala. No doubt, kaya naman ng mga Click 125 yung mga mabibigat na ipinapadala ng mga customer. Kaya lang,
Siyempre puwersado masyado yung makina at siyempre yung body type ng Click 125, higit na mas malapad itong Click 160 at mas stable siya sa kalsada. Given na ang gulong niya ay may kalaparan na kasi 120/70 yung likod at 100 yata itong harap ano. So yan, 100/80 yung harap. Kaya Click 160 ang pinili natin. And syempre in terms of power, hindi naman siya nalalayo dito sa Click 150 namin. Pero ito kasing Click 160, siguro mas powerful siya ng 30% compare dito sa Click 150 namin. Kasi itong Click 160 mga boards, 4 valves na siya. Kaya kagaya na nga ng PCX ano. Then ayan. So pasensya na mga boards kasi ayan, makikita nyo, puro putik. Diba? Putik. Yan, lalo na dito sa may part ng rear wheel, sa may airbox, ayun, puro buhangin. Then may mga ilang nilagay na rin ako dito sa motor na which is para di naman sa akin, kumbaga convenient lang din ako. Sa mga naka-Click 160 dyan, baka magkaroon kayo ng idea sa ginawa ko. So meron tayo dito sa harap, kasi yung original na front fender lang ng Click 160, ito lang siya. Yan lang siya. Then ako, bumili ako ng fender extension para malesen yung putik na umaakyat dito sa loob ng chassis. Ayan, kung makikita nyo may putik pa dyan ano. Yung mga ganyang klase, konti na lang yan, nalesen na yan. Pero nung wala pa to, grabe ang putik niyan mga boards. Hanggang dito sa busina, nagkakatay. Nagdudugyot yung busina. So bumili tayo nito, nilagay natin para yung putik malesen, no? Hindi naman totally mawawala, malilesen lang at ito lang, yung araro lang ang mapupuno ng putik. And then bumili na rin pala ako nito, bracket. Syempre, dahil nga dito sa Lalamove na bag at yung Lalamove bracket natin, bumili tayo nito para mapaglagyan natin. Then dito pala sa rear mga boards, ayan, kung mapapansin nyo, yung aking rear tire hugger at tabingi tabingi yan. Ito ang nalesen naman niya dito ay yung pumasok ang putik dito sa loob ng makina. Diyan sa may loob diyan. Yung rear tire hugger nito na stock hanggang dito sa may engine support. Nagkakaputik diyan. So nung nilagay ko to, hindi na nagkakaputik masyado. Ito kagaya niya no. Parang talsik-talsik na lang. Pero yung putik dito sa part na yan, hindi talaga mawawala yan. OEM lang kasi to mga boards, ang sabi sa group, kailangan lang daw ng heat gun or ibabad sa tubig na mainit para ma-realign to. Pero sa akin, wala pa tayong time para gawin yan diba? Tapos bumili na rin ako ng nito, yung exhaust tip. Kasi ang exhaust tip nito mga boards, yung puti o yung silver. So masyado siyang common. Ito bumili ako nito ng exhaust tip. Mura lang yan. Actually magka-package to itong dalawa. Parang wala pa yatang 300 yung dalawa na yan. So yan mga boards, ito yung gagamitin na natin pang biyahe-biyahe. So ito mga boards, papakita ko sa inyo kung ilan na yung natatakbo nito. Kasi itong motor na to ay more than 1 month na sa akin. Parang 1 month and 1 week na siya. So check natin yung odo kung ilan na no. So ang total na natatakbo pa lang nito ay 989. Yan na yung natatakbo niya. So since mga boards, nabanggit ko na sa inyo na meron akong isang application na ibinabiyahe ngayon. So sasabihin ko na kung anong application yun. Ang ibinabiyahe ko ngayon na isang application natin is Food Panda. So wala pa akong bag ng Food Panda, wala pa rin akong jersey ng Food Panda. So sabi ng mga kaibigan natin at tropa natin na bumabiyahe rin sa ganyang platform, ang sabi nila, order na lang ako online. Yung kahit sa Orange app, so doon na lang daw ako order para hindi naman tayo masyadong kolorom ano. Kasi nakalalamove tayo na bag, tapos naka civilian lang tayo, kung ano-anong t-shirt lang yung suot natin o kaya long sleeve. Minsan yung mga customer nag-aabang ng rider sa labas nila, hindi nila nalalaman na ako na pala yung may dala ng order nila. So yun lang mga boards, ride safe sa inyo, ride safe sa akin. Ayun, mahangin na naman. Baka nag-iipon lang ulit ng ulan yan. So mga tropa natin dyan, nalubog pa rin sa baha o mataas pa rin ang tubig sa kanilang lugar.
keep safe and dry sa inyo at iwas-iwasan natin yung paglubog sa baha kung di naman kinakailangan talaga kasi mahirap magkasakit ano. So yun lang mga birds, ride safe sa inyo, kita-kits tayo sa susunod na vlog.